Yes, again, good afternoon. I'm Jen from Amazon Serie. So, for today, sagutin natin lahat yung mga questions na mga na-receive ko from before. So, marami nagtatanong sa akin, paano daw ba ako nagsimula? Bakit online selling? Then, bakit daw sa Alibaba ako kumukuha ng products? Madali ba talaga ang Amazon? So, today sasagutin natin yan lahat. So, this is my real Amazon serye. Walang hype, walang filter, real talk lang tayo. So, kung gusto mong mag-start sa online selling or curious ka kung paano ko ginagawa, this video is for you. Okay? So, ang number one question is, bakit ka nagsimula sa online selling? Honestly, because I wanted more. Hindi lang basta sweldo. Gusto ko lang ng mas malaking growth. Malaking income. Na-realize ko kasi kapag oras mo lang, ang puhunan mo may limit. Pero sa online selling, pwede kang mag-build ng something bigger, something better. So, hindi siya easy, hindi siya instant. Maraming trial and error, maraming doubts. Pero para sa akin, mas okay akong mahirapan sa bagay na may potential mag-grow. Okay? Actually, from the beginning, since nung bata ako, I really love selling. Direct selling or indirect selling, gusto ko talagang nagbebenta ng kung ano-ano. Okay? So, dito sa Dubai, 3 taon na akong nag-online selling. Then, 2 years pa lang ako sa Amazon. And then, meron din akong noon. Okay? Kaya naman akong nag-isip online selling. Kasi 'di ba pag may salary ka sa work mo, so yung salary mo steady lang 'yon. Let's say ang salary mo is 1,000. So 1,000 expect mo every month. Unless kung may incentive kayo or commission kayong na-achieve. So additional 'yon. Pero kung ang salary mo is steady lang, so mas maganda siguro kung meron ka rin kahit papaanong passive income. So, or anong diskarte ang pwede mong gawin aside from online selling? Pwede ka siguro magtinda magluto or anything para makadagdag sa sahod mo, which is ito naman ang ginawa ko, yung online selling. Then bakit Amazon? Okay, bakit nga ba Amazon? So Amazon kasi kilala natin globally, worldwide, itong brand na Amazon. Well, meron din akong noon, which is here naman sa buong GCC. However, hindi pa ako ganun ka-active sa noon, pero meron din akong mga items na doon. But I will focus also sa noon very, very soon. Okay? Sa Amazon, malaking platform siya, may system, may structure, at kung pag-aaralan mo talaga, maraming opportunity. Pero real talk lang din tayo, hindi ito yung pag nag-post mo, benta na agad. Which is, in my experience, nung may Amazon ako, nung bago ako sa Amazon, after 6 weeks bago ako nagkaroon ng benta, isa. Then, hindi agad-agad yon. Well, until now, sometimes, paisa-isa lang din yung benta. Okay, so it really takes time para magkaroon ka ng regular customer na consistent na bumibili sa iyo. Pero may potential ka mag-grow. Sa Amazon, of course. Sa Amazon din, ano bang kailangan dapat gawin sa Amazon? Product research. Product research, ano bang ibebenta ko sa Amazon? So mag-iisip ka kung ano ba. So kailangan mo mag-research. Hindi lang sa loob ng Amazon store, magre-research ka rin sa ibang platform like Noon, Trendyol, ano ba yung mga binibenta nila doon. Lahat ng mga social media pages, titignan mo din. Doon magre-research ka. Then after that, tamang sourcing.
'Di ba? Maghahanap ka ng right supplier para dun sa items na kukuhanan mo. So, listing din, importanteng listing yung mag-a-add ka ng product or listing sa Amazon. Dapat yung ginagawa talaga ng proper at ina-analyze mo bawat description or keywords na nilalagay mo. Kasi importante yan. Importante yan pag ang customer nagsa-search, at least yung items mo din, makikita nila on the list, di ba? Then, patience. Yun yung pinaka-importante sa lahat, ang patience. Okay? Though matagal na ako sa Amazon, I'm still learning. Kasi pag sinabi mong Amazon, napakalawak na topic iyan. So, until now, ang dami ko pa ding mga challenges na nagpe-face, na-encounter. But, tinitake ko yan as a positive side kasi natututo ko. Okay? I'm still continuously learning sa Amazon. And patience, importante yan. In any businesses, patience ang importante talaga. So, dito ko natutunan na hindi sapat ang sipag lang. So, kailangan strategy ka talaga. Then, pangatlong question ko is, bakit sa Alibaba ka kumukuha ng products? Okay, so marami nagtatanong nito. Simple lang, because sourcing matters. Pag inopen mo yung Alibaba na website, makikita mo doon napakadaming produkto doon na halos pare-pareho. Diba? So, ang daming mga manufacturers doon na pwede mong ma-access. Andun yung mga better pricing, branding opportunity, customization option, katulad ng mug ko, insulated mug. So, I bought that plain na mug lang yun, but I customize yun, so additional na payment. So, nasa inyo yun. Kung gusto nyo magpa-customize ng mga packaging, magpa-customize ng mga brand na para sa inyo. Halimbawa, kung gusto magkaroon ng sarili mong shampoo, sariling conditioner, ginagawa nila lahat yun. So, pero itong hindi sinasabi ng iba din, okay? Hindi porket nakita mong mura, go agad. Not at all. So, kailangan research ka, supplier research, samples, importante. So, bago ka kumuha ng maraming items, pwede ka naman kumuha ng samples lang muna, 2 piraso or ganun. Titignan mo. And then, after that, quality checking. And then, andun makikita mo rin yung mga history nila, name ng manufacturer, kung ilang years na sila sa service. Doon mo makikita rin yung mga reviews. Importante yan. Then, communication din kung sino yung nakakausap mo. But, however, wala akong masabi sa mga Chinese na nakausap ko. Napakagaling nila. Customer service, yung support nila talaga is ang galing. Very good. Kasi isang maling supplier lang pwede kang malugi, which is true also. So, for me, hindi ito about cheapest price. It's about smart sourcing. So, question number 4, ano ang pinakamahirap? So, real talk tayo, hindi ang product posting. Ang pinakamahirap is decision making, which is true. So, anong product ang ipopost ng ibebenta ko? Diba? Inisip ko, kiklik kaya to sa market, ganito ganyan. Ang dami mo isipin syempre. So, decision mo yan kung anong gusto mo ibenta. Sinong supplier? Worth it ba? May demand ba tong product na to? Kasi bawat maling decision mo, may katumbas na gastos, which is true. Imagine mo, order ka ng ganitong karaming quantity and then wala kang benta. Diba? Which is happen also to me, na-experience ko din yan. However, ang kainaman naman sa akin, kung naging slow-moving siya sa Amazon, is meron naman akong ibang platform na binibenta ko doon. So, nababalance ko siya kahit papaano. Dito, maraming sumusuko dito. Kaya nakikita na nila na, parang lugi na agad. Pero dito ko rin natutunan na ang online selling hindi sugal. It's a strategy. Kapag mas nag-research ka, mas less ang unnecessary mistakes. Which is true.
So, itong pang-fifth question naman is, FBA or FBM? So, marami nagtatanong, mas okay bang FBA or FBM? So, ang FBA pala is fulfilled by Amazon, which is ang Amazon, sila yung nag-e-empake, sila yung nag-a-arrange ng product, and then direct na yun ng shipping. Advantage ng FBA, automatic prime na kagad para sa, ano yung prime, mapupunta na kagad sila sa parang prime member na agad. Okay? Kasi having a prime member in Amazon, may mga advantage yan. Sometimes may free shipping sila. Then, ang FBN is fulfilled by merchant, which is ako, ang merchant. So, pag may order sa akin, ipiprint ko yung label, aayusin ko yung produkto, ipapa ko yung products, and then lalagay ko sa pouch, and then I need to message the driver the next day that sabihin ko sa kanila, I have orders at andito. Although, ang driver, nalalaman naman nila na may products, na meron akong order na item, unless, minsan kasi hindi na ako nagme-message sa kanila. Once hindi ako nag-message sa kanila, means to say, huwag ka pumunta today. Kasi ganun ang namin between the driver and myself. Huwag ka pumunta today, tomorrow mo na lang pick up. Because depende rin kasi sa inyo yon kung how many days ba ang pagitan na pwede ng driver i-pick up sa lugar nyo. Ang FBM din kasi, okay for control. Ako, hawak ko stocks ko. Ako yung nagpa-packing. Ako yung nag-shipping. FBA naman, okay for scaling. So, warehouse ng bahala. Sila nang bahala. Mag-fulfill and everything. Ang FBA lang, titignan ko lang inventory ko. Kulang na to. Doon ako mag-order at isi-send sa kanila. Puro ka na lang send sa kanila. Doon naman, benta ng benta. However, yun nga lang, may bawas sa kita mo. But ako, parehas ko silang ginagawa. So, I am an FBM, the same time meron din akong FBA doon sa Amazon. But for the beginner, kung ako sa inyo, try mo nyo muna for a weeks or month maging FBM. So, may stock ako sa bahay at may stocks din ako sa warehouse. Bakit nga ba? Because flexibility matters, di ba? Habang lumalaki ka, mas importante minsan ng system. Kasi maganda rin naman ang FBA. Wala kang ginagawa. Sila nang bahala doon. Then, padala ka lang ng padala ng products. Just check only ang inventory. But mostly product na pinapadala ko sa Amazon yung mga bestseller ko. And then question number 6. Okay, last question. Madali ba talaga ang maging online seller, maging Amazon, or Noon? Hindi. Pero possible din, yes. Ang alam ko lang is hindi ito overnight success, hindi ito shortcut. May delays, may wrong decision, may slow days. Pero kung willing kang matuto, mag-adjust at magpatuloy, posible siya. Just be consistent and work by heart. So, kung may isang bagay akong gugustuhin, may gustong sabihin, online selling is not just about benta. It's about learning, systems, smart decision, then long-term growth din. So, my Amazon series is still ongoing and I'm sharing it because baka makatulong sa iba na gustong magsimula rin. So, itong Amazon, napakalayo ko pa. Napakalayo pa. At malayo pa talaga ang haharapin ko. Pero, I'm willing to wait for that. So, darating din naman yung tamang araw para sa akin. So, you really need to have patience sa business. Hindi naman ito yung instant growth na, mayaman na agad. No, not at all. I've been 2 years in this, not at all. Kailangan mo lang talagang ipagpatuloy, then yung pera mo, kailangan ka rin maging smart. Pagulungin pa yung pera mo. So, kung gusto niyo pa ng more real talk topics like sourcing, product research, FBA versus FBM, supplier mistake, comment below your questions. So,
Ito po yung may Amazon serye, real journey, real lessons, real growth po. Then maraming salamat po sa pakikinig sa akin. At pasensya na po if it's this faceless video or medyo boring. At least may matututunan naman din po kayo sa mga sinasabi ko. Hopefully. Thank you po. See you. Bye.